Kumusta kayo? Ngayon, pag-uusapan natin ng isa sa mga pinakasikat na talumpati sa buong kasaysayan. Puno to ng mga ideya na baka medyo ikagagulat nyo, pero ituturo nito sa atin kung paano ba talaga maging matatag at masaya kahit anong hamon pa yan. Pero teka muna, bago tayo sumabak dyan, may tanong ako para sa'yo. Para sa'yo, ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging tunay na masaya? Pag-isipan mo saglit. Okay. So imaginein niyo to, ha? Isang napakalaking crowd as in libu-libong tao galing kung saan-saan. Sama-sama silang umakyat sa isang magandang burol. Bakit? Kasi may isang tanyag na guro silang gustong pakinggan. At sa isip nila, alam na namin to. Alam namin ang sagot sa tanong kanina. Kasi yung mga tao noong panahong yon, meron na silang picture sa isip nila. May idea na sila kung anong klase ng leader, anong klase ng hari ang gusto nilang pakinggan. Yung tipong makapangyarihan talaga. So tingnan nyo to, sa kaliwa, yan yung in-expect nila. Kapangyarihan, sa mga kalaban, maraming yaman, sikat. Pero ano yung unang-unang lumabas sa bibig ni Jesus? Sabi niya, maging poor in spirit or mapagkumbaba. Sabi niya, yung mga nagluluksa aaliwin. Sabi niya, maging maamo. Grabe, di ba? Sobrang baliktad. Yung inasahan nila versus yung narinig nila parang langit at lupa. At dyan na nga pumapasok yung parang secret recipe ni Jesus para sa tunay na kaligayahan. Ito yung tinatawag nating the Beatitudes, parang mga susi sa totoong saya. Okay, isa-isain natin. Unang-una, happy are the humble o mapalad ang mga maamo. Anong ibig sabihin yan? Hindi to tungkol sa pagiging mahina ha, ito yung lakas na may kontrol. Yung hindi kailangang maging siga o maangas para makuha ang respeto. Yung pagiging mahinahon, yun daw ang tunay na lakas. Tapos ito pa, yung mga nagugutom at nauuhaw sa paggawa ng tama. Isipin mo, parang sobrang ahaw mo, pero imbes na tubig, ang gusto mo ay yung laging gawin kung ano yung tama at makatarungan. Yung ganung klase ng pagnanasa, sabi niya, mapupunan yan, mabubusog ka. At syempre, yung mga peacemakers o tagapamayapa. Ito yung mga taong hindi lang ayaw ng gulo, kundi aktibong gumagawa ng paraan para magkaayos ang iba. Kapag payapa kasi yung puso mo sa Diyos, mas madali mong maalis yung galit at maging tulay ka para sa pagkakasundo. So, okay. Ngayon, alam na natin yung secret recipe sa kaligayahan, hindi pa dyan natatapos. Sabi ni Jesus, ngayon naman, may misyon tayo. May trabaho tayong gagawin. Una, sinabi niya na tayo raw ang asin ng sanlibutan. Teka, para saan ba ang asin? Di ba nagbibigay lasa yan? At pinipigilan din nitong masira ang pagkain. Ganon ding daw tayo. Dapat tayong magbigay ng flavor sa mundo, yung kabutihan, yung pag-ibig, at dapat nakikihalubilo tayo, hindi nagtatago sa lalagyan. Pangatlawa, tayo rin daw ang ilaw ng sanlibutan. At ang ilaw, para makita, dapat nakasindi, diba? Hindi pwedeng sabihin mo lang na may ilaw ka, kailangan makita yon sa gawa. Yung magandang nating pamumuhay, yun yung parang sinag ng araw na nagpapakita sa iba kung nasaan yung tamang daan. Okay, so para itali ang lahat ng mga aral na to, para mas madali nating matandaan, nagbigay si Jesus ng isang napakagandang kwento. May dalawang tagapagtayo ng bahay. Unahin natin yung hangal. Nakinig siya sa lahat ng ito, pero hanggang doon lang, parang pumasok sa isang tenga, lumabas sa kabila. Ang ginawa niya, itinayo niya yung bahay niya sa buhangin. Madali, di ba? Pero nung dumating yung malakas na bagyo, yung ulan, yung hangin, anong nangyari? Boom! Nag-collapse, isang malaking bagsak. Pero yung pangalawang tagapagtayo, yung matalino, iba siya. Hindi lang siya nakinig, ginawa niya. Isinabuhay niya yung mga narinig niya. Itinayo niya yung bahay niya sa isang matibay na bato. So nung dumating yung eksaktong parehong bagyo, yung bahay niya, ayun, nakatayo pa rin, matatag. So anong punto? Yung pakinig na may kasamang paggawa, yun ang lumilikha ng pundasyong hindi kayang gibai. Kaya ngayon, yung tanong ay para sa atin, para sa'yo. Saan mo ba itinatayo ang buhay mo? Sa buhangin ba na madaling masira kapag dumating ang mga problema? O sa bato na kahit anong unos ang dumating, mananatiling matatag? Pag-isipan natin yan.